Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Jan Agner at welcome po sa aking Day 104 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the Navigating the Unknown. At ang topic po natin ngayong araw, November 9, 2024 ay Surrender Control to God. At ang scripture po natin ngayong araw ay Exodus 14 verse 14. The Lord will fight for you. You need only to be still. Sa Tagalog naman po, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Teaching number 1, people desire control. Sabi po dito na tayo daw pong mga tao ay minsan po sinisisi po natin yung ating Panginoong Diyos sa mga bagay na nagagawa natin dahil nga po parang naniniwala po tayo minsan or ang laki po ng tiwala natin sa ating Panginoong Diyos kaya po minsan ay nadidisappoint po tayo, pero ang madisappoint po is normal lang. Kaya dapat po hindi natin sinisisi ang ating Panginoong Diyos sa mga bagay na nagagawa natin and nadidisappoint tayo dahil ito po ay normal lang at ito po ay challenges sa ating Panginoong Diyos. At dapat po na gawin natin na tayo po ay maging still and obey, na sumunod pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos at magtiwala tayo sa kakayahan ng ating Panginoong Diyos. At yung mga desire natin, yung mga control natin sa sarili natin, ay dapat talaga maging control or dapat payo ito ng ating Panginoong Diyos dahil ito yung makakabuti sa atin. And teaching number 2, human desire fall short of God's plan. Sabi naman po dito na yung mga plan natin sa sarili natin is less than yan sa plan ng ating Panginoong Diyos. Mas maganda po na dun tayo sa plan ng ating Panginoong Diyos dahil ito po yung pang long term na God's plan. Ganda. And mas maganda po na yung kagustuhan or yung plano natin is nagagaling to sa ating Panginoong Diyos. Kasi minsan po pag tayo po yung nagagawa ng sarili nating pag-iisip o gustuhan or plano, napapalayo po tayo sa ating Panginoong Diyos. Kaya mas maganda po yung plan na ating Panginoong Diyos kaysa plan o desire natin. And teaching number 3, be still, surrender, and obey. Sabi naman po dito na still, dapat tayong magtiwala pa rin tayo at manampalataya sa ating Panginoong Diyos and surrender natin lahat ng bagay, ng mga problema natin sa ating Panginoong Diyos na alam natin na ating Panginoong Diyos ay kayang-kaya itong masolusyonan and kayang-kaya masolusyonan ng mga problem natin ng ating Panginoong Diyos pag sinama natin siya sa lahat ng challenges o sa buhay natin. And obey, lagi tayong sumunod at manatili tayong sumunod sa ating Panginoong Diyos sa mga kautusan niya po. Dahil ito po ay makakabuti sa atin. And application number 1, surrender control to God. Yan nga po. So, yung lahat po ng gagawin natin ay isurrender natin sa ating Panginoong Diyos. Lahat po ng control natin ay isurrender natin po sa Kanya. And application number 2, witness God's mighty work. Sabi naman po dito na apply natin sa sarili natin na pag tayo pa ay nag-surrender ng ating buhay sa ating Panginoong Diyos, mawi-witness po natin yung God's mighty works. Yung mga ginagawa niya po na mabubuti sa atin ay makikita po natin, mawi-witness po natin ng sarili natin. And application number 3, experience God's promises. Yan po. Pag tayo po ay nag-surrender, sumunod pa din, at manatiling sumunod sa ating Panginoong Diyos, ay mai-experience po natin yung mga God's promises, yung mga pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin, na talagang pag tayo ay nag-surrender sa Kanya, mawi-witness natin yung mga bagay na
ginagawa niya para sa atin. And yung mga promises niya para sa atin at sa bawat isa. And discussion, what does it mean to surrender control to God's and how can we practice this daily? Para po sa akin, na pag tayo po ay nag-surrender sa ating Panginoong Diyos, yung mga control po natin sa ating Panginoong Diyos sa buhay natin, ay mas magiging maganda po yung kakalabasan o yung solusyon nito and yung decision na gagawin natin kapag kasama po natin ang ating Panginoong Diyos sa mga bagay na ginagawa natin. And mapapractice po natin to daily tuwing tayo po ay magpipray at isasama po natin sa mga desisyon natin ng ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.